Aldrin, halika't ipapakilala kita kina Amanda and Kara. Anyaya ni Asunta sa binata at pinagulong ng kinaupuan, pabalik sa sala. Mabilis na umiwas ng tingin si Kara sa lalaking bagong dating. Si Amanda ay halatang hindi natutuwa. Siniko niya itumang mahina sa tagiliran, ngunit hindi siya pinansin. Manang, padala naman po ng merienda dito sa mga bisita ko. Nakangiting utos ni Asunta sa isang katulong. Mabilis na tumayo si Kara. Huwag na mag-abala pa para sa akin at Miss Amanda. Aalis na rin kasi kami. Hinawakan niya si Amanda sa braso upang alalayang makatayo, ngunit tinabig nitong kamay niya. Asunta, hindi ko akalain kahit na may amnesia ka, ay nagagawa mo pa ring manlalaki. Nang uuyam na tura ni Amanda. Watch your mouth, miss. Matigas na po na ni Aldrin sa babae at sinamanto ng tingin. Okay lang ako, ngumiti si Asunta kay Aldrin. Hindi mo ba siya kilala ng personal? Nagtatakang napatingin si Aldrin kay Asunta at hindi alam kung bakit naitanong yun ng dalaga. Kasi 'di ba matalik kang kaibigan ni Michael at siya naman ay fiancé na kaibigan mo. Paglilinaw ni Asunta. Ah, yes. Naipakilala na siya sa akin ni Michael pero hindi ko siya kilala ng personal. Pilit na ngumiti si Michael sa dalaga. Inirapan ni Amanda ang binata at kusa ng tumayo. Aalis na ako at hindi na gumagandang amoy na nalalanghap ko dito. Salamat sa pagdalaw kahit galit ka sa akin. Sasabihin ko kay Michael na dumalaw ka. Hindi na kailangan. Ako nang magsasabi sa kanya at sa bahay naman siya kakain ng lunch. Matari na tura ni Amanda bago naglakad na palabas ng pinto. Pumalatak si Asunta habang sinusundan ng tingin ng babae. Hindi ko alam kung ano bang nakikita ni Michael sa babaeng yun. Ang sama ng ugali at selosa. Naiiling na komento ni Michael. Mahal ba talaga siya ni Michael? Mataman na pinagmasdan ni Aldrin ang dalaga. Ang lungkot nito. Naikuyom niya ang isang kamay. Kahit na may amnesyang babae ay nakikilala pa rin ng puso nito si Michael. Bakit ang sabi ni Michael ay ako ang mahal niya? Sinabi niya yan sa'yo. Mukhang nabibiglan tanong ni Aldrin at kahit makapaniwala. Kilala niya kasi ang kaibigan at wala pa itong babaeng pinagtapatan ng pag-ibig. Kahit noong wala pang amnesya si Asunta ay hindi ito showy sa dalaga. Kaya nagtataka siya ngayon. Marahil ay dahil sa konsensya kaya nasabi niya yan upang hindi ka na umalis. Pero trust me, maraming babae si Michael at nasabihan na ng ganyang salita. Pero iisa lang ang nabuntis niya at yun ay si Amanda. Malungkot na bumuntong hininga si Asunta. Nalilito na ako at hindi alam ang dapat na madarama. Gusto ko dito umalis pero may bahagi sa puso ko ang may ayaw. Pagtatapat niya sa binata. Napamura si Aldrin sa isipan at mukhang mahirapan siyang makumbinsi ang dalaga na sa kanya sumama at magtiwala. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya nag-excuse na muna siya sa dalaga. Nasaan ka na naman? Galit na tanong ni Gordon sa anak. Napatingin na muna si Aldrin sa dalagang nakatalikod sa kanya bago sinagot ang ama. May problema po ba, Dad? May malaking problema tayong kinakaharap ngayon dito sa kumpanya. Tapos ikaw babaeng inautupag? Halos mabingi si Aldrin dahil sa lakas ng ama. Bahagyang nilayo niyang cellphone sa tenga at muling sinulyapan ng dalaga sa takot na baka marinig ang tinig ng kanyang ama. Dad, pupunta na ako dyan ngayon. May problema ba? Tanong ni Asunta nang bumalik ng binata sa tabi niya. Sorry, pero kailangan ko na munang umalis at may problema sa kumpanya. It's okay. Ingat ka't sana'y maayos mong problemang yan. Ani at ngumiti sa binata. Mabilis na humalik si Aldrin sa pisngi niya, tinayaan niya lang iyon. Ngumiti si Aldrin at hindi umiwas ang dalaga. Nagmadali na siyang umalis matapos makapagpaalam muli. Nang wala ng binata, ipinunasan ni Asunta ng wipes ang pisngi, kung saan lumapat ang labi ni Aldrin na para bang may germs doon. Tinawagan niya si Janry upang alamin ang nangyari sa kumpanya. Nagkaroon ng emergency meeting at mukhang hindi yan napaghandaan ng CEO, ani Janry mula sa kabilang linya. Sigurado ka na secured ang paligid para kay Michael? Pumalatak si Janry. Huwag mo siyang alalahanin at mukhang handa siyang sumugod sa giyera. Ang sarili mo munang isipin mo. Napairap si Asunta kahit hindi niya nakikita ang kaibigan. Mag-ingat ka rin sa mga lakad mo. Napangisi si Janry bago sumandal sa labas ng nakasarang bintana ng sariling sasakyan. Para sa'yo, napangiti si Asunta dahil mga simpleng banat ng kaibigan at alam niyang gusto lang siyang mapangiti. Oh, huwag kang kiligin at hindi ako si Michael. Lalo lamang natawa si Asunta dahil sa kakulitan ng kaibigan. Nang ibaba na nito ang tawag ay napabuntong hininga siya. Ilang araw pa lang na parang nakatali siya sa wheelchair ay sobrang naiinip na siya.
Sa kumpanya ang tahimik ng lahat, ang mga empleyado ay takot gumawa ng ingay habang ang mga big boss ay nasa conference room. Ramdam na lahat ang tensyon sa pagitan ng anak ng chairman at CEO ng kumpanya. Pagkatayo sa unahan, nilibot ni Michael ang tingin sa lahat ng naroon. Good morning everyone. Alam kong kilala niyo na ako, pero hayaan niyong formal akong ipakilala muli ng aking sarili sa inyo. Paunang bati ni Michael sa mga naroon at nagpakilala. Nasa tabi niya ay ang kanyang Tito Blake. Tahimik lang ang lahat at may idea na sa mangyayari. Ang mga tutol ay tikom din ang bibig at hinihintay ang salita ng kanilang CEO. Naroon din ang may malaking share sa kumpanyang kaanak ng chairman kaya humihina ang kanilang depensa dahil malalaking taong naroon at mukhang pinaghandaan talaga. Binuksan ni Michael ang laptop at kinonek sa malaking screen monitor at nagpakitang ama doon na nasa ibang bansa. Bumati si Marvin sa lahat mula sa kabilang linya. Pasensya na sa biglaang alis ko ng bansa. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ang tungkol sa kondisyon ng kalusugan ng aking asawa. Kaya napagkasunduan namin ng anak ko, nauupo na siya sa posisyong nakalaan naman talaga para sa kanya. Kung meron mang tututol ay magtaas ng kamay. Nagkatinginan sa isa't isa mga naroon at nagtatanong din ng tingin. Kumpadre, hindi na dapat itanong yan at alam mong kapakanan ng kumpanya lang ang sinasaalang-alang. Kusa akong bababa para sa posisyon at ibibigay sa iyong anak. Blankong tingin ang pinukol ni Michael. Sa ama ng kaibigan, hindi yun ang inaasahan niyang gagawin ng Ginoo. Sadyang mautak ito't alam na walang laban sa kanya. Isa pa'y alam nitong maaring mabuklat ang baho nito ngayon kapag umalma. Ngumiti si Blake at natuwa sa kanya naging desisyon na kaibigan. May tiwala siya rito pero kung sakaling hindi ito bumaba sa posisyon na hindi siya manghihinayang sa pagkakaibigan nila. Lumapit si Gordon sa binata at nakipagkamay dito. Congratulations iho, magpakasal ka na kaagad upang tumibay ang tiwala ng lahat sa iyo. Payo niya dito. Sumang-ayon ng mga naroon nang marinig ang sinabi ni Gordon. Balita ko'y buntis ng babaeng pakakasalan mo. Huwag mong hayaang magkaroon ka ng bastardong anak at malaking ekis yon sa tiwala ng mga investors sa kumpanya. Dugtong pa ni Gordon, maraming salamat po sa concern. Talagang may balak na akong lumagay sa tahimik na buhay kapag nasa maayos ng lahat. Magalang na tugon ni Michael sa Ginoo. Good, very good. Natutuwang tinapik ni Gordon sa balikat ang binata. Babalik na ako sa opisina upang ilipit ang gamit at ilipat ng room. Gumanti siya ng tapik sa balikat ng Ginoo. Sumunod na bumati sa kanyang iba pa. Maging ang mga kampi kay Gordon ay bumaliktad na rin at napilitang tanggapin siya bilang CEO. Pagkapasok sa opisina, galit na sinipa ni Gordon ang paa ng working table. Sunod na sinipa nito yung upuan at bumaliktad yon. Pagkapasok ni Aldrin sa opisina ng ama, ay kaagad yung sinira ang pinto at nilapitan nito. Dad, huminahon kayo't nasa kumpanya ka. Galit na binalingan ni Gordon ng anak at sinikmuraan to. Dito niya binunto ng galit pero ang pinatamaan niya ang suntok sa tagong parte ng katawan nito. Panay-ilag ang ginawa ni Alvin sa suntok ng ama at hindi ng laban. Nabalitaan niyang nangyari kaya naintindihan niya kung bakit nagwawala ang ama. Inutil ka. Kasalanan mong lahat ng ito. Wala nang pag-asang mapunta sa iyong posisyon dahil pinapairal mong kalambutan ng puso mo. Duro ni Gordon sa anak bago tinulak to sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Natumba si Aldrin dahil sa ginawa ng ama. Mabuti na lang ang sofa ang nasa likuran niya at doon siya napaupo. Dad, may plan B po tayo kaya huwag mawalan ng pag-asa. Natigilan si Gordon. Dahil sa galit ay nakalimutan niyang bagay na yon. Pero yun nga ang dahilan kaya kusa niyang ibinigay ang posisyon kay Michael. Malapit ko nang makuha ang loob ni Asunta at mailayo kay Michael. Sa gayon ay wala nang hadlang kay Amanda. Pagpapatuloy ni Michael, napangisi si Gordon. Samantalahin mong may amnesyang babaeng yon, pero kapag hindi nangyari ang plano mo, ay hindi ako manghihinayang sa buhay ng babaeng yon. Napubuntong hininga si Aldrin. Kahit papano'y kumalma ng ama kaya hayaan na siya kung ano ang plano nito at hindi kinokontra. Ayusin niyo na po sarili niyo at papapasukin ko na pong yung secretary upang malinis ng kalat na ginawa mo. Napabuga ng hangin sa bibig si Gordon at naupo upang mapakalma ang sarili. Nakailang hingang malalim din siya bago hinayaang makalis ng anak. Pinuntahan ni Aldrin ng kaibigan sa opisina ng chairman upang batiin ito. Ngunit naroon pa sina Jomaira at ang asawa nito. Ngumiti si Jomaira kay Aldrin nang makita to. Mukhang malapit nang lumabas ang first baby niyo. Nakangiting puna ni Aldrin kay Jomaira. Thank you, pero 6 na buwan pa lang ito. Michael, mauna na kami't may asikasuhin pa kami sa kumpanyang iniwan mo. Paalam ni Richard at hinapit sa bewang ang asawa.
Balitaan niyo na lang ako sa magiging progress ng investigasyon. Kinabahan si Aldrin nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Mukhang natuklasan na nitong anomalya sa product na pinasok ng kanyang ama sa kabilang kumpanya. Narito ka ba upang i-congratulate ako o pagalitan? Pabirong tanong ni Michael sa kaibigan. Ngumisi si Aldrin at marahang sinuntok sa dibdib ang kaibigan. Congratulations! Masaya ako't nasa tamang posisyon ka na sa kumpanya. Dapat natin tong iselebra, kasamang fiancé mo dahil hindi ko pa siya nakilala ng lubusan. Ngumiti si Michael at umupo sa swivel chair. Sorry bro, pero uuwi ako at naghihintay si Asunta sa bahay. Ngumiti si Aldrin pero sa kaloob-looban ay nangingit-ngit sa galit. Then, mamayang gabi na lang. Tawagan kita mamaya kung gustong kumain ni Asunta sa labas. What? Ang akala ko ba si Amanda ng babae sa buhay mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Aldrin. Alam mong mas mahalaga si Asunta higit kanino man sa buhay ko. Pilit na ngumiti si Aldrin at nagkunwaring saludo sa kaibigan. Tinaas niyang dalawang kamay habang nakangisi at nagkibit balikat. Mauna na ako kung ganun. Tawagan mo na lang ako mamayang gabi kung saan tayo kakain. Tinanguan ni Michael ang kaibigan. Nang tumalikod na ito'y naging blankong expression sa mukha niya. Hinintay niya itong makalabas ng opisina bago niya dinampot ang phone na nakapatong sa table. Sir, Ani Jerome mula sa kabilang linya. Nagawa niyo bang pinapatrabaho ko about Ramil? Tanong ni Michael. Yes sir, may nakasunod sa bawat galaw niya. Ikaw nang bahala sa isa pang pinatatrabaho ko. Areglado boss. Tatawag na lang ako ulit mamaya at may susundan lang ako. Paalam ni Jerome. Mag-ingat ka't hindi lang nila maaaring matuklasan ang ginagawa natin. Paalala niya kay Jerome bago binaba ng tawag. Tambak ang papeles na nasa harapan niya. Ang dami niyang kailangang pag-aralang documents. Pero kahit gaano kabalay hindi niya nakaligta ang tawagan at kamustahin si Asunta hanggang sa oras ng tanghalian. Nagulat siya nang malamang dumating si Michael at may dala pang bulaklak at kung ano pang para sa kanya. Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Hindi nakatis ng tanong sa binata. Sandaling natigilan si Michael at nataman na pinagmasdan ng dalaga. Parang biglang umurong ang dila niya at hindi alam kung paano sabihin ang dahilan niya. Never mind. Napanood ko kanina sa isang palabas, binigyan ng lalaki ng bulaklak ang babae dahil may malubhang sakit. Pakiramdam ni Michael ay parang bumigat ang balikat niya at hindi nagustuhan ang napanood ng dalaga. Bukas pa nga ang television kung saan nanonood ng palabas. Mula ngayon ay bawal ka nang manood ng TV. Awang ang labing napasunod ng tingin niya sa binata at halatang galit. Walang ingat, inagaw ng dalagang remote at pinatay ang television. Hey, what are you doing? Sita niya sa binata at kinuha ditong remote control. Ngunit lumayo to sa kanya. Hindi maganda sa kalusugan ng mga napapanood mo. Halika na't kumain dahil kanina pa ako gutom. Tinulak na ni Michael ang wheelchair ng dalaga. Nakalabing humarap sa pagkain si Asunta. Ito palang pinagkakabalahan ng katulong ng binata. Halos lahat na nakahain sa lamesa ay paborito niya. Here, isa sa paborito mo to. Pinagsandok niya ng pagkain sa platong dalaga. Thank you. Agad siyang nagsubong pagkain at baka subuan pa siya ng binata. Kinikilig pa naman kasi siya dahil sa pinapakita sa kanya ng binata at pag-aasikaso. Ilang sandali pa'y biglang tumunog ang phone nito. Sandaling tinapunan ni Michael ang tingin ng cellphone. Nang makita kung sinong caller ay hindi niya sinagot. Ngunit makulit ang caller. Sagutin mo na't baka importanteng kailangan niya. Aniya habang nakatingin sa cellphone ni Michael. Napabuntong hininga si Michael bago dinampot ang tawag. Babe, I'm hungry. Gutom na rin ang anak mo na nasa tiyan ko. Paglalambing sa binata. Amanda, hindi ba sinabi sa'yo ng Secretary Cara na hindi kita masasabayan sa pagkain dahil may meeting ako sa labas? Napaismid sa isipan si Asunta dahil pinaghabing kasinungalingan ng binata. Naiinis siya dito pero hindi niya maipakita dahil hindi dapat apektado. May amnesia siya at nakalimutan ng tunay na nadarama. Binunto na lang niya sa pagkain ng inis at sunod-sunod na sumubo. Pero babe, hindi ka ba nag-aalalang hindi kami nakakain ng maayos dahil wala ka? Nagtatampong ani ni Amanda. Amanda, kung ayaw mo maging malnourished ang anak mo ay sikapin mong kumain kahit wala ako. Mas priority ko ngayon si Asunta at alam mo kung bakit. Biglang natigil siya sa pagsubo na marinig ang sinabi ni Michael. Siya? Priority nito? At sinabi pa yun kay Amanda. Pakiramdam ni Asunta na busog pati ang puso niya ngayon. Pero huli na para kumalma dahil marami na palang laman ang bibig niya. Pilit niyang ginuya ang pagkain na sa bibig at nahiya naman kung iluwa niya sa harapan ni Michael. I'm sorry. Umiyak si Amanda at pinarinig yun kay Michael. Alam mo namang buntis ako at
Hindi na niya naituloy ang sasabihin at biglang narinig niya ang nag-aalalang boses ni Michael. Shit, Asunta, what's going on? Nagkukumahog siyang kumuha ng tissue tinapat sa bibig ng dalaga. Iluwa mo yan. Ramdam ni Asunta na pati tenga niya ay namumula na dahil sa pagkapahiya. Natiyak na umiling siya habang marahang ngumunguy at hindi magawang makapagsalita dahil puno pa rin ang bibig niya. Come on baby, hindi ako galit. Iluwa mo na please. Malambing na pakiusap ni Michael sa dalaga. Halos madurog ang cellphone na hawak ni Amanda dahil sa higpit ng pagkakahawak doon. Malinaw niya naririnig kung paano mag-alala si Michael sa babaeng kaagaw niya sa puso nito. Naipagdasal niyang sana matuluyan na ito ngayon kung ano man ang nangyayari dito ngayon. Come on, huwag kang mahiya sa akin. Nakakasama sa'yo ang kumain ng biglaan. Hinaplos ng pisngi ng dalaga habang isang kamay ay may hawak pa ring tissue. Nahiyaman ay niluwa na lang niya ang pagkain na sa loob pa rin ng bibig. Masakit kasi sa lalamunan niya kapag panay-lunok siya ng pagkain halos hindi na nanguya. Good girl. Nakahinga ng maluwag si Michael nang makuha ng maraming pagkain sa bibig ng dalaga. Sandaling niyakap niya ito tinalikan sa noo. Ako nang magsusubo sa'yo ng pagkain. Pakiramdam ni Asuntay nabunutan siya ng tinik sa dibdib na wala ng pagkain sa bibig niya. Thank you. Nahihiyang ani at ramdam niyang labis na pag-alala sa kanya ng binata. Ako nang susubo ng pagkain sa'yo, okay? At wag na matigas ang ulot, sobrang nag-aalala ko sa'yo. Nakangiting tumango siya sa binata. Kumain ka na rin. Tumango si Michael at sinubuan ng dalaga. Salita niyang ginagawang pagsubo dito sa sarili niya. Awang ang bibig na napasunod ang tingin ni Asunta sa kutsarang nasa bibig ng binata. Iisa lang ang gamit nitong kutsara sa pagsubo sa kanya at sa bibig nito. Indirect kiss ang tawag doon. Hindi lang basta kiss, kundi torrid kiss dahil nakakapasok sa bibig nitong kutsara. Sinupil niyang ngiting nais humulma sa labi niya dahil kinikilig siya. Nailing na lang din siya sa sarili dahil sa kalokohang naiisip. Mabilis nang pinatay ni Amanda ang tawag bago tumili dahil sa galit na nadarama. Kung effective lang ang sumpa niya ngayon ay tsak na mangingisay ng babaeng kasama ni Michael. Ano na naman ang problema? Tanong ni Kara kay Amanda. That witch? Ano bang meron sa kanya at mas gusto siyang makasama kaysa sa akin na buntis na? Masama ang loob na tanong ni Amanda kay Kara. Napabuntong hininga si Kara at hindi alam ang isasagot. Baka lalo lang sumama ang loob ng babae at magalit pa sa kanya. Kapag sinabi niya ang totoo, bakit pati ang buhay niya ay napakahaba? Naipadyak na ni Amanda ang mga paa dahil sa inis. Alam mo namang sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Sinamaan ni Amanda ng tingin si Kara. Hindi ako naniniwala sa kasabihang yan. Sa panahon ngayon, kahit asawa ay naaagaw. Depende sa lalaki kung malandi. Pero sa status ni Michael, hindi siya mahilig sa babae at kung magmamahal ay tapat. Pangatwiran ni Kara. Subok na niya kasi si Michael kaya niya nasabi yun. Shit you! Galit na sinampal ni Amanda. Ako ang dapat mong kampihan at hindi ang babaeng yun. Maliwanag? Duro pa niya kay Kara. Namumulang pisngi ni Kara dahil sa galit at first time na may nanampal sa kanya. Witch, wala kang karapatang sampalin ako. Gulat na pahawak si Amanda sa kanyang pisngi kung saan tumama ang palad ni Kara. Sinampal mo ko? Gumanti lang ako, matari na tura ni Kara. Hindi porket binayaran ako ng taong nasa likod mo ay pwede mo na akong maltratuhin. Duro niya sa babae. Ah, pagsisisihan mo tong ginawa mo, witch? Galit na tinalikuran ni Amanda si Kara at nagdadabog na pumasok sa silid. Umirap si Kara sa babae kahit nakatalikod na ito. Sure siya na isusumbong siya nito kay Gordon. Muli siyang napairap siya tumalokip-kip pagkaupo sa sofa. Alam naman niyang hindi siya alisan ng trabaho ng matanda kahit na magsumbong pang babaeng yon. Siya lang ang access nito sa gawain ni Michael bilang sekretary. Kung ako na lang kasing kinuha niya noon upang mabuntis, mas magaling ako kesa sa babaeng yon. Ani Kara at naiinis na naman. Ilang sandali pa'y tumunog ang cellphone at ang matanda na ngang tumatawag. Napilitan siya sagutin kahit alam na niya kung anong dahilan na tumawag to. Inihanda na lang niyang tenga tsak na sisigaw-sigawan siya nito. Kahit na nang gawin sa'yo ni Amanda, hindi ka dapat lumalaban. Kapag may nangyaring masama sa pinagbubuntis niya, ay buhay mong kapalit. Kinilabutan si Kara sa banta ng Ginoo. Nakalimutan niyang utak kriminal na nga pala ang Ginoo. Sorry po, hindi na mauulit. Pagpapakumbaba niya. Gawin mo tuwag puro salita. Ihanda mo pagkain gusto niya. Bulyaw muli ni Gordon kay Kara. Inis na sinunod niya ang Ginoo. Kahit wala na to sa kabilang linya ay parang naririnig pa rin niyang nakakabingin itong boses. Napangisi si Amanda nang kumatok na si Kara sa pinto at mabait na rin ang boses. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya at merong napabuntunan ng galit. Ano ang gusto mong kainin at i-order ko?
May hinahon pa ring tanong ni Kara pero sa kaloob-looban ay gusto nang suntukin ang bibig ng babae at nang uuyam ang ngiti nito sa kanya. Gusto ko na ikaw mismong bumili, ngumiti si Kara. Sure, agad siyang tumalikod. Ang akala yata ng babae ay lalo siyang maasar dahil sa pagiging demanding nito. Mas nakabubuting lumayo na muna siya dito at baka makalimutan niyang buntis ito at malason niya. Kapag ito ay hindi na ikasal kay Michael ay talagang pagtatawanan niya ng husto. Babalik din ako sa opisina at may importanteng ginagawa. Baka gabihin din ako ng uwi. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Michael habang pinupunasan ng tissue ang bibig. Napangiti si Asunta. Parang asawa siya nito na kailangan pa ng permiso niya. Ang gamot mo, huwag mong kalimutang inumin sa tamang oras. Lagi lang na nasa tabi mong cellphone na tatawag ako anytime. Pagpapatuloy ni Michael. Habang tumatayo, nakasunod lang ng tingin niya kay Michael. Talagang pati oras ng pag-inom ng gamot ay tanda nito. Napatingin si Michael sa dalaga nang walang makuhang tugon dito. Nang mahuling nakatingin sa kanya ay napatanong siya. May problema ba? Bakit ang gwapo mo? Wala sa sariling na itanong ni Asunta. Pakiramdam ni Michael ay naginit ang tenga niya. Lagi naman siyang sinasabihan ng ganun ng dalaga noon. Pero iba ngayon. Masaya siya at kahit nakalimot ang dalaga ay gwapo pa rin ang tingin sa kanya. Pinaikot niya ang kinaupuan nito at pinaharap sa kanya. Hindi niya napigilan na sariling halikan nito sa labi. Napamulagat si Asunta dahil sa ginawa ng binata. Hindi pa ito nakontento sa simpleng halik lamang. Mukhang gusto nitong bawiin ang pagkaing sinubo sa kanya kanina. Napaungol siya nang mahuli nitong labi niya at sinimsim yun. Parang biglang ginutom muli si Michael at nauhaw. Lalo niyang pinalalim ang halik nang gumanti na sa halik niya ang dalaga. Bawat galaw ng labi niya ay sinasabayan ng dalaga at nakipag-ispadahan na rin ang dila nito sa kanya. Kung hindi pa sila parehong kapusin ng hangin ay hindi niya ito titigilan ng halik. Baka may pumasok na katulong. Kulang sa lakas na saway niya sa binata nang gumapang ang halik nito sa leeg niya. Walang salita na binuhat ni Michael ang dalaga at dinala ito sa silid niya. Pero hindi niya magawa ang gusto sa dalaga dahil may injured pa ito. Nakontento na lang na muna siya sa halik at haplos sa katawan nitong walang injury. Michael, baka malate ka sa trabaho. Paalala niya sa binata nang bitawan na nito ang labi niya. Napabuntong hininga si Michael at napilitang ilayo ang sarili sa dalaga. Sikapin ko matapos ng maagang trabaho ko. Pinasadahan ng hilalaki niya ang bahagyang nakaawang na mga labi nito. Nahihiyang itinikom na ni Asuntang labi at tumango. Ayaw niya magtanong kung bakit siya hinalikan ng binata. Masaya na siya at may mutual understanding na sa pagitan nila. Isa pang halik ang ginawad ni Michael sa labi ng dalaga bago nagmamadaling umalis na. Kailangan na niyang umalis at baka ma-addict siya sa dalaga. Pagkalabas ay nakita niya ang nurse na galing sa silid ni Asunta. Nasa silid ko si Asunta, huwag mo kalimutan ang gamot niya at paglinis sa sugat. Opo sir, kung may problema ay itawag mo kaagad sa akin. Muling tumango ang katulong at dala na nga nito ang ilang tableta na iinumin ng kanyang pasyente.